O ito, katulad niya, nagalit tuloy si Claire Castro. Anong sabi ni Claire Castro diyan sa sa ate? Welta ang Malacanang sa video message ni Senator Amy Marcos na nagsusorry sa ama dahil hindi umano nabantayan ng mabuti ang Ito naman kasi si Claire Castro, isa rin to Luka-luka si Amy, mas luka-luka ito. Away ng magkapatid, nakikialaman po siya. Family yarn. O nyeta ka, Claire Castro, hindi ka naman anak. Hindi ka naman asawa, hindi ka naman jowa, hindi ka naman pinsan. Tangin na feeling mo, ikaw yung kamag-anak eh. Mas kapatid ka pa kaysa kay Amy. Boba ka eh. Let's say for example, si Amy hindi anak ni Marcos Sr. pero iisa nanay nila, magkapatid pa rin yan. Kahit na half sister, half brother sila, magkapatid yan. Ikaw wala kang silbi. Bayaran ka lang. Sinusweldohan ka lang. Chimini-aa ka. Atchay ka. Oo, atchay ka lang ni Bongbong Marcos. Wag kang umasta na parang putang ina mas nagsasalita ka pa kaysa kay kay Lisa Marcos. Hindi na si Lisa Marcos nga tahimik, di pinagtatanggol ng ganyan yung asawa niya. Ikaw, hindi mo naman trabaho yan. Ang trabaho mo ipakita sa mga Pilipino anong ginagawa ng amo mong tamad. Walang hiya ka, sagot ka ng sagot, away ng magkapatid yan. Walang hiyan to, epal eh. kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa Holy Week video ng Senadora, sinabi niyang tinuruan siya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na humingi ng tawad at magpatawad. Lagi raw bili ng ama na bantayan si PBBM pero hindi niya ito nagawa dahil marami raw humaharang. Pero banat ng palasyo, sino raw ba talaga ang hindi nabantayan ng magulang at hindi nabantayan ng kapatid? O tingnan mo, pati yung pagbabantay ng magulang ng kapatid, alam niya. Tarantado, hindi mo alam yan. Wala kang alam, di ka Marcos. Claire Castro. Claire Castro, kahit magnakaw ka ng sandamukal, hindi ka pa rin Marcos. Hindi ka mukhang Marcos. Tingnan mo itsura mo. Hindi ka parte ng dugong satanas. O gusto mo lang gusto mo lang umepal. Una raw sa lahat, hindi naman nagmumura ang Pangulo. Hindi ito Alagang hindi nagmumura, lahat nagmahal eh. Hindi daw nagmumura Pangulo. Oo, wala nagmura simula noong naging presidente yan, lahat nagmahal. Mahal kuryente, mahal tubig, mahal upa, mahal karne, mahal sibuyas, mahal bawang, mahal sili, lahat nagmahal, punyemas ka. Wala talagang mura noong panahon ni Pangulong Marcos. Alam mo, lahat ng mga Pilipino, makadiyos man, religyoso, ako nga hindi. Uy, pagka nagmumura ako dati, nanghihina yung katawan ko eh. Oo, pag nagmumura ako, nanghihina yung katawan ko kasi hindi talaga ako pala mura eh. Kasi tao simbahan ako ba? Sa kristal ako dati. Hindi ako marunong magmura. Nung naging presidente si Bongbong Marcos, pag gising mo pa lang ng umaga, putangin na! Ano nangyari? Walang kuryente. Hindi, meron. Pero yung kapitbahay meron, tayo wala. Bakit? Putol. Putol? Oo, wala tayong pambayad eh. Ang mahal eh. Puta, ragis yan. Umaga pa lang, mapapamura ka na. Putangin na! Ano tong ulam? Tuyo na naman? Oh, patutulog ka na lang sa gabi. Ganun pa rin, mapapamura ka pa rin. Putang init! Oo, huwag tayo magbukas ng ventilador, mahal kuryente. So, simula nung umupo si Bongbong, lahat ng mga Pilipino natuto na magmura. Puros mga naging palamura na. Oh, so, si Bongbong, hindi talaga siya palamura. Pero sigurado ako, minumura siya araw-araw ng mga Pilipino. Oh, tsaka talagang hindi siya nagmura, tsaka nagmahal lahat. Hindi mura. Lahat nagmahal. Oh, kaya nga ang tawag kay Bongbong Marcos, pinakamahal na presidente ng Pilipinas. Pinakamamahal. Oh, lahat nagmahal eh. Oh, sabi nga si King Midas, 'di ba? Lahat ng hawakan ni King Midas nagiging ginto. Yung kapatid ni Amy, yung amo mo, lahat ng hawakan nagiging bulok. Nagiging tae. nagme-meltdown sa publiko at lalong hindi siya nagbabanta sa buhay ni Numan. Katulad yun, nagme-meltdown, nagbabanta sa buhay ni naman. Si Inday, sana na naman pinatutungkulan mo. Si Amy yung nag-apologize eh. Nag-apologize si Amy dahil sa kademonyohan ng kapatid niya. Si Inday Sara pa din na may kasalanan. Ano ba naman? Puro Duterte na lang. Ano ba yan, Claire Castro? Nakatatak ba sa utak mo yung mga dapat dito sa noo magpatatak ka malaki? Duterte pack you, ganun. Patatak mo sa mukha mo para kahit di ka na magsalita, alam na namin na galit ka sa Duterte. Galit ka sa Duterte, dati galit ka sa Marcos eh. Oh. Ang dapat ihingi ko ng tawad. Sa tatay ko, ihingi ko ng tawad na hindi ko nagampanan. Yung utos niya, yung habilin niya, parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Di ko na... Sabi, bantayan mo yung kapatid mo, susuluhin niya yan. Laging bilin ng tatay namin, bantayan mo yung kapatid mo, susuluhin niya yan, hindi ka niya nahatian. O, totoo nga. Sinolo. Yung mga maleta, pinagkukuha sila lang, di nabahagian to si ate. Patay tayo dyan. Bantayan eh. Talagang pinilit ko. Kaya humihingi ako ng tawad. Di ko kinaya eh. Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid o ang paninira ng kapatid sa publiko. Sisiraan ba ng kapatid sa publiko kung walang kasira-sira yan? Oh, grabe ikaw talaga, Claire Castro, palpa ka na naman. Hindi ka naman kasi kamag-anak eh, nag-feeling kamag-anak ka na naman, visit. Oh, ito yata yung ito yata yung buong video niyan. Oh, panoorin nga natin. In relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy Ito pasaway. Sino daw naging pasaway? O, game. seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the president. May I read a portion of her statement?
She said, hindi ko nabantayan eh, kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para sa para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown lalo na sa publiko. Nung hindi nagme-meltdown, tinan mo itsura ni Bongbong parang natutuyot na eh. Hindi nagme-meltdown, parang siya nauupos na kandila kaya. Claire Castro, tumigil ka. Tinan mo itsura ni Bongbong, ang taba-taba niya noon. Ngayon, putya parang panat na luya na. Oh, di ba sabi ko nga sa inyo, parang na siyang binilad na tanggalan mo ng yung kalapati, tanggalan mo ng dugo, tanggalan mo ng balahibo, tapos ibilad mo sa araw. Ganun, mukha na siyang daing na kalapati. Ang haba na ng liig. Walang hiya ka, anong hindi siya nag-meltdown? Parang nga ang baho-baho eh. Pag tinignan mo nga, parang hindi naliligo. Pati yung bibig, dumudugo, puro tinga. Hindi ba meltdown ng tawag dyan? At hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Eh kasi ginagawa na lang niya. Hindi na siya magbabanta na pahihirapan ka niya kasi gagawin na lang niya. Oo, anong gagawin niya? Pahihirapan kita. Paano? Putang ina, wala kang programa. Wala kang serbisyo makukuha sa akin na nakawin ko lahat ng pera nyo. Uubusin ko lahat yan. Oh. Siyempre, alam nga naman, banta pa siya. Ubusin ko pera nyo. Hindi siya magbabanta. Sinungaling siya pero hindi siya nagbabanta. Oh, hindi siya nagbabanta pero nagsisinungaling siya. Mas masahol yun, yung nagsisinungaling. Bawa, sinabi mo 20 pesos kilo ng bigas. Sinabi mo itutuloy mo yung programa. Sinabi mo itutuloy yung war on drugs. Sinabi mo itutuloy yung bill. Tapos hindi mo ginawa. Ang laki ng utang ng Pilipinas tapos wala kang nagawa. O mas matindi yun, ma'am. Di bali nang nagbabanta siya katulad nila Pangulong Duterte na nagbabanta sa mga kriminal. Kaysa naman, hindi ka nga nagbabanta pero magnanakaw ka naman. Yung mas okay na sa akin yung nagbabanta kaysa kawatan. Ano pa? Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. Paano faithful sa asawa? Sabi ni Dean Chase, nagpapatira daw sa puwet yan. Sabi niya, hindi ko sinabi yun. O, tsumuchupa daw yan. Sabi hindi ako nagsabi nun Paano naging faithful yan? May mga video nga yan, di ba, na binabarurot siya. Tapos may chismis pa. Ito may chismis pa. Hindi rin ako nagsabi nito, pero alam nyo naman lahat to. Yun daw asawa niyan. Yung mga anak daw, kamukha ni ganito. Yung isang anak, kamukha ng ganito. Yung isang, lahat daw ng tropa. Yung mga anak niya, kamukha ng mga tropa. Mali ka na naman, Claire Castro, ng ginawang reference. Oo, kasi may chismis eh. May chismis kay Bongbong. May chismis na nasa Amerika daw. Nagpapatira. Tapos yung asawa may issue sa Amerika daw. Yung namatay. Yung addict na anak ng bilyonaryo na namatay o kasama doon. No? So ano yun? Paano mo sasabihin na itong pamilya na to walang bahid ng kung ano ito? Ang dami nilang issue. May mga video, sabi niyo AI yun. Ako, naniniwala ako AI yun. Pero may issue na nagpapalubot yan. Oh, paano naging faithful pag ganun? O yung asawa niya, paano naging faithful sa kanya? Kung may chismis na si Sandro daw, anak ni ganito. Yung isa anak ni ganyan. Yung isa anak ni ganyan. Puro kamukha ng mga kaibigan. Ang gulo-gulo nyo. Sa totoo lang. Oh, ikaw naman, Claire Castro, pinapahamak mo yung mga amo mo. Sana yung mga ganyan, iniiwasan mo na. Alam mo naman na babalik sa mukha mo yan. Napakasinungaling mo kasi. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang paghingi ng patawad, yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Ma'am, Layo nung sagot, no? Ang layo nung sagot, no? Dapat ako yan. Nag-apologize siya dahil hindi niya nabantayan. Problema niya yun. Hindi na namin problema yun. Humingi siya ng tawad, vlog niya yun. Bahala siya kung anong sabihin niya doon, vlog niya yun. So kung sa tingin niya hindi niya nabantayan si Bongbong, problema na niya na yun. Hindi na problema ni BBM yun kasi busy din si BBM. Busy si BBM mangulimbat, ganyan. Di ba? Ba't mo ba kailangan sabihin yung, para sabi ko kasi parang feeling niya kapamilya siya Feeling niya ate din siya Frustrated na maging Marcos ito Tsaka wag mo naman sabihin yung faithful. May bali-balita. Ito daw, shota niya ito yung... Totoo ba yun, Claire? Ito nagtatanong lang ako, shota mo daw yung spokesperson ng DOJ? Ano naman kumakalat ng mga balita niya? Hindi ako naniniwala kasi ang pogi nun, ang pangit mo Hindi naman siguro papatol sa losyang yun. Di ba? Bobo ka pa. Paano papatol sa iyo? No? Okay lang man sana kung may itsura ka. May itsura ka naman. Siguro nung bata ka, may itsura ka. Tsaka, pero ang hindi ko maintindihan, kung pogi yun, tas abogado, magkakagusto sa baliw. Pero hindi naman siguro totoo. Hindi totoo. Lugi. Masyadong lugi yung si kuya. Kung posisyonan sa gobyerno.
Mas marami naman siguro mas makapangyarihan dito kay Claire Castro. Kasi ang parang sinasabi, ang chismis, ito daw si Claire, para daw napangakuan ba yung lalaki ng magandang posisyon? Anong posisyon? Nasa ilalim ba siya, nasa ibabaw? Hindi, I mean, meron naman siguro mas malakas pa. O bakit hindi mo na lang syutain yung asawa? O diba? Kasi ito, ganun din naman. Konti lang naman ng ang iginanda nito doon kay Palaka. O hindi syutain ko na si Palaka. Kung totoo naman nyakol yun. O sigurado ako six pack si yung spokesperson ng Pogi. Di ba? Ang hilig ng DOJ sa Pogi, no? Si Pogi din yung klabano eh. Hindi ko na alam kung lalaki yun ha. Pero itong ngayon, Pogi, six pack, may nakita akong picture sa nabakla ako eh. Ay, kaputang na itong Pogi, six pack, hayop yan. Abogado na, Pogi pa, tapos macho pa. O kung ako ganun, pucha, ang syusyutain ko, yung asawa ni BBM. Bakit ito? Wala naman silbi to. Hindi ako naniniwala dun. Hindi ako naniniwala dun sa chismis na yun. Kasi kung totoo yun doon ako sa bomb site. Diretso ako, pipikit lang ako, patay ilaw kahit na parang kutis rambutan yan. Pabayaan ko na para sa posisyon. Kung totoo na gano'n pero hindi ako naniniwala Palagay ko naman matino naman yung spokesperson ng DOJ. Hindi yung papatol dito. Sir kung totoo pumatol ka dito, putang ina, ano ka? Pogi-pogi mo Ako na lang sana binigyan ng ganyang kapugian. Sayang nga asawahin ko yung asawa ni yung asawa ni Villar asawahin ko. Ayaman nun, si Cynthia Villar. Oo. Doon na lang ako. Ba't pa ako dyan sa politika? Susutain ko si Cynthia Villar, ganyan ako kapogi. Ako na may-ari ng Camellia Homes. Di ba? Tsaka nakakabit ka lang dito pa. Wala pang engot to Dito wala kang pilotok dito. Wala sustansya utak nito Walang iya. Kausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo. Walang gagawin. Alam ng Pangulo ang nangyayari sa bayan natin. Asahan po natin, wala siyang pakialam. Feeling nyo naman. Walang hiya kayo. Ayan.